bumasag ang pinggan. Hindi dahil sa dulas ng kamay na may sabon, kundi dahil sa bigat ng galit na hindi na kayang kimkimin. Sa paglagapak nito sa sementadong sahig ng aming kusina, kasabay na nabasag ang huling piraso ng aking pagtitimpi. Ang mga bubog na kumalat ay parang mga salitang matagal ko nang gustong isabog, matatalim at kayang sumuga. Sinira mo ang buhay ko, Sylvia. Ang sigaw kong iyon ay hindi nanggaling sa lalamunan. Nanggaling iyon sa isang lugar sa kaibuturan ko na pagod nang magkunwaring ayos lang ang lahat. Sa isang iglap, ang ingay ng paghugas ko ng sandamakmak na pinagkainan ng buong pamilya ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa sala, narinig ko ang mabilis na mga yabag ni Tatay Berto, ang aking ama-amahan. Ang kanyang pagdating ay parang isang paparating na bagyo, alam mong may dalang pinsala. Ano na kaguluhan to, Isabel? 10:00 na ng gabi, nang bubulabog ka pa. Nakatayo lang ako roon, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa basag na pinggan. Ang puting porselana na may disenyo ng munting asul na bulaklak, paborito ni inay, ay wasak na. Parang buhay ko. Magkano yung pinggan na iyan, ha? Alam mo bang wala tayong pambili ng bago? Puro kaperwisyo, dagdag pa niya, at sa bawat salita ay may kasamang dura ng laway na tumatalsik. Hindi ako sumagot. Paano ko ipapaliwanag na ang halaga ng pinggan na iyon ay katiting lang kumpara sa halaga ng dignidad kong winasak ng anak niyang si Sylvia? Maya-maya, lumabas si Sylvia mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ng sutlang pantulog na kulay rosas, ang buhok niyang mahaba at alon-alon ay tila bagong suklay. Samantalang ako, suot pa rin ang luma at kupas na duster, amoy bawang at mantika mula sa pagluluto ng hapunan, at ang buhok ko'y nakatali lang sa isang gusot na panyo. Ang itsura naming dalawa ang perpektong larawan ng aming mga papel sa bahay na ito. Siya ang prinsesa. Ako ang alila. Itay ni. Tumingin siya sa basag na pinggan pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata, na marunong magkunwari ng kahit anong emosyon, ay biglang naglandas ng mga peking luha. Itay, natatakot po ako kay ate. Kanina pa po siya masama ang tingin sa akin. Niyakap siya agad ni Tatay Berto. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Itay. Parang may kumuyom sa puso ko. Anak. Ganoon niya kung tawagin si Sylvia. Ako. Isabel lang. Minsan, hoy o kaya ikaw. 15 taon na siyang stepfather ko, simula nang iwan kami ng tunay kong ama at pinakasalan siya ng aking ina, pero ni minsan ay hindi ko naramdaman na itinuring niya akong tunay na anak. Ako ang panganay, ang naiwan, ang responsibilidad na pilit niyang pinasan. Si Sylvia ang biyaya, ang sarili niyang dugot laman. At si inay? Nasa langit na siya, marahil ay pinapanood ang lahat ng ito, walang magawa. Bago siya pumanaw sa sakit na kanser 5 taon na ang nakalipas, ang huling habilin niya sa akin ay, Belle, alagaan mo ang kapatid mo. Kayo na lang ang magkasama. Paano ko aalagaan ang isang ahas na paulit-ulit akong tinutuklaw? Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw sa akin ni Tatay Berto, habang yakap pa rin si Sylvia na humihikbi na ngayon. Pinaiyak mo ang kapatid mo. Wala ka talagang utang na loob. Pinalamon ka na, pinatira, tapos ganito pa ang isusukli mo. Hindi niyo po alam ang ginawa niya, mahina kong sagot, ang boses ko'y garalgal. At ano nang ginawa niya, hamon ni Sylvia, na biglang nag-angat ng mukha. Nawala ang mga luha. Napalitan ito ng isang mapang-asar na ngiti na ako lang ang nakakakita. Ang kasalanan ko lang naman, ate, ay maging mas maganda at mas gusto ng mga tao kaysa sayo. Isang sampal. Isang malutong na sampal ang gusto kong ibigay sa kanya. Pero ang mga paa ko'y tila napako sa sahig na puno ng bubog. Ang mga kamay ko'y nanghihina. Pagod na akong lumaban sa isang laban na sa simula pa lang ay talo na ako. Simula pagkabata, ganito na kami. Si Sylvia, laging nakukuha ang lahat. Mga bagong damit, bagong laruan, at ang pagmamahal ng aming mga magulang. Ako, laging tagasalo ng mga luma, ng mga tira, at ng mga responsibilidad. Ako ang naglalabada, nagluluto, nag-aalaga sa kanya noong bata pa kami habang si inay at tatay ay nagtatrabaho. Kapag may nagawa siyang kasalanan, ako ang isisisi. Kapag may nakuha siyang mataas na marka, siya ang bida. Kapag ako naman ang nagkamit ng karangalan sa eskwela, sasabihin lang ni Tatay Berto, wala yan. Obligasyon mong mag-aral ng mabuti.
Ang pagmamaltrato niya ay hindi pisikal. Mas masahol pa roon. Ito ay pang-aabusong mental at emosyonal. Araw-araw, ipaparamdam niya sa akin na ako ay isang pabigat, isang pagkakamali, isang anino lang sa pamilyang ito. At si Sylvia, sa halip na damayan ako, ay masayang nanonood at minsay nagsusulsul pa. Ang inggit niya sa akin ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa buong kabahayan, hanggang sa nalason na nito ang lahat. At kaninang hapon, tuluyan na niyang nilason ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ang nag-iisang bagay na akin lang. Si Juniel. Isabel. Yung gate. Ang sigaw ni Tatay Berto ang pumutol sa aking pagmumuni-muni. May kumakatok. Ang puso ko'y biglang kumabog ng napakabilis. Kilala ko ang katok na iyon. 3 mahihina, 2 malakas. Si Juniel. Ako na po, mabilis kong sabi, at halos takbuhin ko ang distansya mula kusina hanggang sa pinto, maunahan ko lang si Sylvia. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang mukha ng lalaking mahal ko. Si Juniel. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay Jesus, tila pasan ang buong mundo. May dala siyang isang supot ng plastik na may lamang paborito kong siopao. Pero alam ko, hindi pagkain ang sadya niya dito sa ganitong oras ng gabi. Juniel, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Belle, simula niya, at ang boses niya ay basag. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya at umupo kami sa maliit na upuang kawayan sa aming veranda. Ang hangin ng gabi sa Tagaytay ay malamig, pero mas nanlalamig ang buo kong katawan. Kumain ka na, tanong niya, iniabot ang siopao. Umiling ako. Busog ako sa galit. Tumingin siya sa akin sa wakas. Sa ilalim ng dim na ilaw ng bumbilya sa labas, nakita ko ang lungkot at pagkakasala sa kanyang mga mata. At doon, alam ko na. Totoo ang hinala ko. Belle, I'm sorry, T. Sorry para saan, Juniel, tanong ko, kahit na ang sagot ay parang punyal na unti-unting itinarak sa dibdib ko. 2 taon, Juniel. 2 taon tayong masaya. Anong nangyari? Si Juniel ang naging liwanag ko sa madilim na bahay na ito. Nakilala ko siya sa isang fiesta sa kabilang baryo. Siya ang unang taong nakakita sa akin, hindi bilang anak ni Berto o kapatid ni Sylvia, kundi bilang si Isabel. Siya ang nakakita sa mga pangarap ko sa likod ng pagod kong mga mata. Siya ang humawak sa magaspang kong mga kamay at sinabing maganda pa rin ang mga ito. Sa kanya ko lang naramdaman na ako ay sapat, na ako ay karapat-dapat mahalin. Hindi na to tama, Belle, sabi niya, umiiwas ulit ng tingin. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Kailangan ko ng space. Ang mga gasgas at paulit-ulit na linyang naririnig sa mga pelikula. Ang mga salitang ginagamit ng mga duwag. Space? Natawa ako ng mapait. O baka naman may iba ng pumuno sa space na dapat ay para sa akin. Hindi siya umimik. Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Hinawakan ko ang kanyang braso. Desperada. Si Sylvia ba, Juniel? May kinalaman ba siya dito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninang hapon, pag-uwi ko galing palengke, naabutan ko silang dalawa sa sala. Si Sylvia, nakaupo ng napakalapit kay Juniel, suot ang isang manipis na bestida, at tumatawa ng malandi. Si Juniel, halatang hindi komportable, pero hindi rin umaalis. Nang makita nila ako, biglang tumayo si Sylvia at sinabing, Ate, nandyan ka na pala. Pinapainom ko lang ng juice si Kuya Juniel, napadaan daw kasi. Ang ngiti sa kanyang labi ay tagumpay. Alam kong may ginawa siya. May sinabi siya. Juniel, sagutin mo ko, pagpupumilit ko, nangingilid na ang mga luha. Umiling siya, at sa wakas, may isang butil ng luha na dumaloy mula sa kanyang mata. Patawarin mo ko, Belle. Iyon lang. Iyon lang ang sinabi niya. Tumayo siya, iniwan ang siopaw sa upuan at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Ang likod niya habang papalayo ay ang imahe ng lahat ng pangarap kong gumuho. Naiwan akong tulala, yakap-yakap ang sarili kong nanginginig sa lamig at sakit. Ang siopaw sa upuan ay tila isang pang-iinsulto. Isang paalala ng mga masasayang araw na hindi na babalik. 8. Ang boses ni Sylvia mula sa likuran ko ay parang tunog ng pako na kinakaskas sa pisara.
Hinarap ko siya. Nakatayo siya sa may pintuan, nakapamiwang, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na mapang-asa. Ito ay purong kasamaan. Tapos na ang palabas, tanong niya. Si. Sabi ko sa'yo, lahat ng gusto mo, kaya kong kunin. Kahit si Juniel. Ang totoo niyan, hindi naman mahirap. Kaunting pagpapacute, kaunting pagpapakita ng balat. Lahat ng lalaki bumibigay. Doon na. Doon na bumigay ang lahat sa akin. Ang galit na kanina ko pa tinitiis ay sumabog na parang bulkan. Sinugod ko siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, sasabunutan siya, sasampalin, sisigawan, pero bago pa man ako makalapit, humarang na si Tatay Berto. Hayop ka, Isabel. Sasaktan mo pa ang kapatid mo. Itinulak niya ako ng malakas. Napaurong ako at natumba sa sahig. Tumama ang likod ko sa isang paso ng halaman. Wala kang karapatan dito, sigaw niya, dinuduro ako. Kung hindi ka masaya dito, umalis ka. Umalis ka sa pamamahay na to. Lumuha si Sylvia. Itay, wag po. Kapatid ko pa rin siya. Isang napakagaling na aktres. Nanalo na siya ng Oscar sa puso ko. Pero ang mga salita ni Tatay Berto ay tumatak na. Umalis ka. Dahan-dahan akong tumayo. Ang sakit ng likod ko ay walang-wala kumpara sa sakit ng puso ko. Tiningnan ko silang dalawa, ang mag-amang nagpapakasaya sa pagwasak sa akin. Tiningnan ko ang bahay na ito na naging hawla ko sa loob ng maraming taon. Wala nang dahilan para manatili pa. Hindi ako nagsalita. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Tatay. Hindi ako lumingon. Hoy! Kinakausap kita. Binuksan ko ang pinto. Isabel, bumalik ka dito. Wala kang dalang gamit. Wala kang pera. Nagpatuloy ako sa paglakad. Palabas ng gate. Palayo sa kanila. Wala akong dalang kahit ano. Walang damit, walang telepono, walang pera. Ang tanging dala ko lang ay ang mga bubog ng basag kong puso at ang galit na nag-aapoy sa aking dibdib. Sa ilalim ng madilim na langit ng gabi, naglakad ako ng walang direksyon, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Sinira ni Sylvia ang buhay ko. At ngayon, kailangan kong magsimula muli mula sa wala. Mula sa mga basag na piraso. Ang lamig ng hangin ng Tagaytay ay tila mas tumagos sa aking balat ng gabing iyon. Bawat ihip nito ay isang paalala na wala na akong bubungang masisilungan, wala nang pader na magpoprotekta sa akin mula sa anuman. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, ang tanging ilaw ko ay ang buwan at ang mga nag-iisang poste na tila pagod na ring magbigay liwanag. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Kailangan kong takasan ang mga anino ni Tatay Berto at Sylvia na bumubulong sa aking likuran, nagsusumbat ng uyam. Sa dulo ng kalsada, may natanaw akong isang jeep na papaalis. Sa signboard nito, nakasulat, San Beda de Ilaw. Hindi ko alam kung saan iyon. Hindi ko alam kung ano ang mayroon doon. Pero sa desperasyon, iyon na ang naging sagot ko. Kumaripas ako ng takbo, iwinawagayway ang kamay, sumisigaw ng kipara, na parang doon nakasalalay ang buhay ko. Huminto ang jeep. Pag-akyat ko, lahat ng mata ay napunta sa akin. Isang babaeng gusgusin, nakaduster lang, walang sapin sa paa, at may mga tuyong luha sa pisngi. Umupo ako sa pinakadulong sulok, yumuko, at niyakap ang aking mga tuhod. Sa bawat alog ng sasakyan, sa bawat preno at arangkada, pakiramdam ko ay lalo akong inilalayo sa sakit, ngunit kasabay nito, lalo rin akong inilalapit sa kawalan. Saan ba ako tama? Saan ba ako nagkamali? Ginawa ko naman ang lahat. Nagtiis ako. Nagsakripisyo. Nagtrabaho. Nagmahal. Pero bakit sa huli, ako pa rin ang talo? Ako pa rin ang masama? Ang mga tanong na iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko, mas maingay pa sa makina ng jeep at sa tugtog ng radyo ng driver. Hindi ko namalayan ang oras. Nang tumigil ang jeep sa terminal, ako na lang ang natirang pasahero. Ineng, dulo na, sabi ng driver. Bumaba ako sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang maliit na baryo. Tahimik. Ang mga bahay ay may malalaking bakuran, ang mga tindahan ay nagsisimula ng magsara. 11:00 na ng gabi.
Ang hangin ay amoy lupa at mga bulaklak, hindi amoy galit at pagkukunwari. Naupo ako sa isang bangkong semento sa tapat ng isang maliit na kapilya. Doon, ibinuhos kong muli ang lahat ng luhang akala ko'y naubos na. Umiyak ako hindi lang dahil sa nangyari kanina, kundi dahil sa lahat ng sakit na naipon sa loob ng 24 na taon. Umiyak ako para sa batang Isabelle na laging naghahanap ng pagmamahal ng ama. Umiyak ako para sa dalagang Isabelle na pinagkaitan ng kalinga ng ina. At umiyak ako para sa babaeng Isabelle na iniwan ng lalaking pinaglaanan niya ng buong puso. Hisha, anong problema? Isang mahinang boses ang pumutol sa aking paghagulgol. Nag-angat ako ng tingin. Isang matandang babae, kulubot na ang balat pero maaliwalas ang mukha, ang nakatayo sa harap ko. May dala siyang isang maliit na ilawan. Ang buhok niyang puti na ay nakapusod ng maayos. Ayos lang po ako, pagsisinungaling ko, pinupunasan ang aking mukha. Ang hiya ay biglang gumapang sa buo kong katawan. Umupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang akong kumalma. Maya-maya, inabutan niya ako ng isang panyo. Hindi ka taga rito, no? Tanong niya, ang boses ay puno ng awa, hindi panghusga. Umiling lang ako. Halika muna sa bahay. Magkape ka. Malamig dito sa labas. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Sa mundong ginagalawan ko, walang libre. Laging may kapalit. Huwag kang mag-alala, Hija. Walang masamang tao sa bahay ko maliban sa pusa kong antukin, sabi niya na may kasamang ngiti. Ako si Melba. Ang lahat dito, Lola Melba ang tawag sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin, marahil ang kanyang malumanay na boses, o ang pagod na nararamdaman ko, pero sumama ako. Ang bahay niya ay maliit at simple, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ngunit sa pagpasok ko, isang pakiramdam ng kapayapaan ang sumalubong sa akin. Malinis ang loob. Ang sahig na kawayan ay makintab sa kapupunas. May mga lumang litrato sa isang maliit na estante, mga itim at puting larawan ng isang masayang pamilya na matagal nang lumipas. Amoy pandan at kaping barako ang hangin. Kabaliktaran ng bahay na nilayasan ko, na amoy tensyon at sama ng loob. Umupo ka, Hija, sabi ni Lola Melba, itinuturo ang isang upuang yanto. Ikukuha kita ng mainit na salabat. Habang nagpapakulo siya ng tubig sa maliit niyang kusina, hindi ko maiwasang pagmasdan ang paligid. Ang bawat gamit ay may kanyang-kanyang pwesto. Ang lahat ay simple, ngunit may kalinga. Dito, pakiramdam ko ay pwedeng huminga. Inabot niya sa akin ang isang tasang umuusok. Ang anghang ng luya ay gumuhit sa aking lalamunan, at kasabay nito, isang kakaibang init ang gumapang sa aking dibdib, tinutunaw ang kaunting yelo na bumalot sa puso ko. Salamat po, sabi ko, ang boses ay halos pabulong. Nakakahiya po sa inyo. Ngumiti lang siya at umupo sa tapat ko. Walang dapat ikahiya sa paghingi ng tulong. At lalong walang dapat ikahiya sa pag-iyak. Minsan, kailangan nating diligan ng luha ang ating mga puso para may tumubong panibagong pag-asa. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako umiiyak o kung saan ako galing. Binigyan niya lang ako ng espasyo para maramdaman ang lahat. Sa gabing iyon, pinatuloy niya ako. Pinahiram niya ako ng isang malinis na duster at pinatulog sa kanyang maliit na papag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng walang takot na may gigising sa aking mga sigaw o panunumbat. Kinabukasan, ako ang naunang nagising. Nasanay ang katawan ko sa maagang pagbangon para maghanda ng almusal. Ipinagluto ko si Lola Melba ng sinaing at nagprito ng tuyo na nakita ko sa kanyang maliit na lalagyan. Nang magising siya, isang ngiti ng pagkagulat at tuwa ang sumilay sa kanyang mga labi. Aba, marunong ka pala sa gawaing bahay, sabi niya. Sanay po, iyon lang ang naisagot ko. Pagkatapos ng almusal, habang nagkakape kami, hindi na ako nakatiis. Lola, kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa lahat. At saan ka naman pupunta? Tanong niya. Yumuko ako. Hindi ko po alam. Maghahanap po ng trabaho. Kahit ano po. Tinitigan niya ako ng matagal, tila binabasa ang buong pagkatao ko. May kakilala ako, sabi niya sa wakas. Si Aling Puring. May-ari ng kapihan sa kanto dito sa may bayan. Naghahanap siya ng katulong.
Taga-timpla ng kape, taga-hugas, taga-linis. Interesado ka ba? Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumindi sa akin. Opo. Opo, Lola. Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. Nang araw ding iyon, sinamahan niya ako kay Aling Puring, isang matabang babae na masungit tingnan pero malambot pala ang puso. Matapos akong tanungin ng ilang bagay, na karamihan ay sinagot ni Lola Melba para sa akin, tinanggap niya ako. Ang sahod ay hindi kalakihan, pero may libreng pagkain at may maliit na kwarto sa likod ng kapihan na pwede kong tuluyan. Iyon na ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang kapihan sa kanto, ang naging bago kong mundo. Amoy bagong giling na kape, kanela, at mainit na tinapay ang hangin. Ang mga unang araw ay mahirap. Nasanay ako sa mga gawaing bahay, pero iba pala ang magtrabaho para sa iba. Bawat galaw ko ay maingat. Bawat ngiti sa customer ay pilit. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, umuuwi ako sa aking maliit na kwarto, yakap ang unan at doon tahimik na umiiyak hanggang sa makatulog. Ang lungkot ay isang matapat na kasama, laging nandyan, laging nagpaparamdam. Isang hapon, habang abala ako sa pagpupunas ng mga mesa, may isang customer na pumasok. Mag-isa lang siya. Miss, isang kapeng barako at isang slice ng yema cake. Natigilan ako. Yema cake. Iyon ang laging binibaki ni inay para sa birthday ko noon. Bigla, ang lahat ng alaala ay bumalik, ang amoy ng condensed milk at itlog, ang tawa ni inay habang nilalagyan ng icing ang cake, ang yakap niya na lasang asukal. Bago ko pa mapigilan, naramdaman ko na ang pag-init ng aking mga mata. Miss? Okay ka lang? Nag-angat ako ng tingin. Oo po. Pasensya na po. Dadalhin ko na po ang order ninyo. Nagmadali akong pumasok sa kusina at doon, habang sinasahuran ko ng mainit na tubig ang kape, hindi ko na napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak. Isang patak ang tumulo sa platito ng tasa. Pinunasan ko ito agad, huminga ng malalim at pilit nang umiti bago lumabas. Pero alam ko, bakas pa rin sa mga mata ko ang pamumugto. Ang mga alaala ng pamilya ko ay parang multo. Kahit anong layo ng takbo ko, lagi silang nakasunod. Ang sakit ng pagtataksil ni Juniel, ang kasamaan ni Sylvia, ang lamig ni Tatay Berto, lahat ay nakatatak sa aking isipan. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti akong nasanay sa takbo ng buhay sa San Beda de Ilao. Naging kaibigan ko si Cindy, ang isa ko pang katrabaho. Si Lola Melba naman ay dinadalaw ko tuwing araw ng pahinga ko, dala-dala ang pasalubong na pandikoko mula sa kapihan. Nakahanap ako ng isang tahimik na routine. Gigising, magtatrabaho, kakain, matutulog. Isang payapang pag-iral na walang gulo. Hanggang sa isang araw, pumasok siya. Ang kampanilya sa pinto ay tumunog, hudyat ng bagong customer. Abala ako sa pag-aayos ng mga tasa sa likod ng counter, kaya hindi ko siya napansin agad. Isang Amerikano. Black. No sugar. Ang boses ay malalim at medyo may otoridad. Hindi pamilyar. Pagharap ko, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng counter. Matangkad, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng plansadong long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko. Ang kanyang buhok ay makintab at maayos ang gupit. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos suplado. Pero ang mga mata niya, iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Matalim. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kapihan, pati na ang kaluluwa ko. Okay, sabi ko, kinuha ang isang tasa. Habang nagtitimpla ako, ramdam na ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa bawat galaw ko. Nakakailang. Nakakakaba. Inabot ko sa kanya ang kape. Here's your Americano, sir. Tiningnan niya ang tasa, pagkatapos ay ako. Walang ngiti. Walang salita. Naglagay lang siya ng eksaktong bayad sa counter, kinuha ang kape, at pumili ng mesa sa pinakasulok, malapit sa bintana. Sa buong oras na nandoon siya, hindi niya ginalaw ang kanyang telepono. Hindi siya nagbasa ng libro. Nakaupo lang siya roon, dahan-dahang umiinom ng kape, at paminsan-minsan ay tumitingin sa labas, o kaya naman sa akin. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ako ang unang umiiwas. May kung anong bigat sa kanyang titig na hindi ko kayang salubungin. Kinabukasan, bumalik siya. Parehong oras. Parehong order.
Parehong mesa sa sulok. At parehong matalim na titig. Ganoon ang naging routine niya sa loob ng isang linggo. Darating ng 3:00 ng hapon, order ng key Americano, black, no sugar, upo sa sulok at magmamasid. Hindi siya ngumingiti. Hindi siya nakikipag-usap. Siya ang naging pinakatahimik at pinakanakakaintrigang customer ng kapihan sa kanto. Sino kaya iyan? Bulong sa akin ni Cindy isang araw habang pinupunasan niya ang counter. Grabe makatitig, no? Parang may balak na masama. O baka naman type ka niya, te. Siniko ko siya. Tumigil ka nga. Baka secret police yan, tinitiktikan tayo. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin maintindihan. Bakit siya pabalik-balik? Sa dami ng mas magagarang coffee shop sa Tagaytay, bakit dito sa simpleng kapihan namin? At bakit ako ang lagi niyang tinitingnan? Isang linggo ng hapon, pagkatapos ng aking shift, dumaan ako kay Lola Melba. Nadatnan ko siyang nagdidilig ng kanyang mga halaman. "Oh, Hija, napadalaw ka," bati niya. "Wala lang po, Lola. Gusto ko lang po kayong makita," sabi ko, umupo sa bangkong kawayan sa kanyang hardin. "May bumabagabag sa'yo," sabi niya, hindi tanong. "Ang mga mata mo hindi mapakali." Huminga ako ng malalim. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang sakit na dala-dala ko, ang galit ko kay Sylvia na hindi pa rin nawawala, at ang misteryosong lalaki sa kapihan na nagpapagulo sa tahimik kong mundo. Ibinaba ni Lola Melba ang kanyang pandilig at umupo sa tabi ko. "Ang galit, parang mainit na baga yan, Hija," malumanay niyang sabi. "Kung patuloy mong hahawakan, ikaw lang din ang mapapaso. Minsan, kailangan nating bitawan para hindi lang kamay natin ang gumaling, kundi pati na rin ang puso." Nakinig lang ako. "Tungkol naman dyan sa lalaking yan," dagdag niya na may munting ngiti, "baka naman hindi siya suplado. Baka malungkot lang din siya, katulad mo. Ang mga taong pinakamasakit ang nakaraan, sila ang pinakamagaling magtayo ng pader sa kanilang paligid." Ang mga salita ni Lola Melba ay tumatak sa isip ko. Pag-uwi ko sa aking kwarto sa kapihan, habang nakahiga at nakatingin sa kisame, inisip ko ang lalaking iyon. Si Lorenzo, iyon ang pangalan na narinig kong itinawag sa kanya minsan ng isang kausap sa telepono. Lorenzo. Malungkot nga rin kaya siya? Ano ang kwento sa likod ng kanyang matatalim na mata? At bakit sa lahat ng tao, sa akin siya laging nakatingin? Ang katahimikan na pinakaiingatan ko ay unti-unting nababasag, hindi ng ingay, kundi ng intriga na dala ng isang estranghero. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na may dalang kakaibang kaba. Ang mga salita ni Lola Melba ay umuulit-ulit sa aking isipan, baka malungkot lang din siya, katulad mo. Posible kaya? Posible kayang sa likod ng kanyang supladong anyo ay isang pusong sugatan din? 3:00 ng hapon. Eksakto. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Pumasok si Lorenzo. Pero ngayon, may iba. Hindi na siya dumiretso sa counter. Sa halip, lumapit siya sa isang estante ng mga libro na nakadisplay malapit sa bintana, mga lumang pocketbook na pwedeng basahin ng mga customer. Dinampot niya ang isang libro, tiningnan ang pabalat, at pagkatapos ay lumingon sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi lang matalim ang kanyang titig. May kasama itong kuryosidad. "Miss," tawag niya. Lumapit ako, pinipilit na maging normal ang paghinga. "Yes, sir." Itinaas niya ang libro. "Nabas mo na to." Ang pamagat, 100 tula para kay Stella. Umiling ako. "Hindi po. Wala po akong oras magbasa. Ang totoo, ayokong magbasa. Ayokong maalala ang mga pangarap kong maging guro, mga pangarap na tinanggay ng responsibilidad at sama ng loob." "Sayang," sabi niya, ibinalik ang libro sa estante. "Maganda sana. Tungkol sa isang lalaking sumusulat ng tula para sa babaeng hindi niya makuha." Pagkatapos ay lumakad na siya papunta sa counter. Isang Amerikano. Black. No sugar. Ang routine. Pero sa pagkakataong ito, habang iniaabot ko sa kanya ang kape, naglakas loob akong magtanong. "Bakit po lagi kayong black at walang sugar?" Natigilan siya, tila hindi inaasahan ang tanong ko. Tinitigan niya ako, at sa isang saglit, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Dahil minsan, kailangan mong lasapin ang pait para mas ma-appreciate mo ang tamis kapag dumating na ito.
Ang sagot niya ay parang isang suntok sa sikmura. Simple, pero malalim. Parang salamin ng sarili kong pinagdadaanan. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaiwas ng tingin. Nagkatitigan kami. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, isang koneksyon. Binasag niya ang katahimikan. Isabel, di ba? Tumango ako, nagulat na alam niya ang pangalan ko. Siguro nabasa niya sa name tag ko, na ngayon ko lang napagtantong suot ko pala. I'm Lorenzo. Hindi na siya umupo sa dati niyang pwesto sa sulok. Sa halip, nanatili siya sa isa sa mga upuan sa tapat ng counter. Mula noon, doon na siya laging umuupo. At ang dating tahimik na pagbisita niya ay napalitan na ng mga maikling usapan. Tungkol sa panahon. Tungkol sa kape. Tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ngunit sa bawat pag-uusap, unti-unti niyang sinisira ang mga pader na itinayo ko sa paligid ko. Nalaman kong isa siyang businessman. May-ari ng isang maliit na construction firm sa Maynila at may proyekto lang dito sa Tagaytay. Kaya pala laging plansado ang damit. Nalaman ko ring paborito niya ang ulan, ang tunog nito, at ang amoy ng basang lupa. At nalaman niyang paborito ko ang siopao, na mahilig ako sa mga aso at takot ako sa kulog. Isang hapon, paglabas ko ng kapihan pagkatapos ng aking shift, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Napatayo na lang ako sa may silong, pinapanood ang mga taong nagtatakbuhan, naghahanap ng masisilungan. Walang payong? Isang boses mula sa likuran ko. Si Lorenzo. May hawak siyang isang malaking itim na payong. Naiwan ko po, sabi ko. Sabay ka na. Ihahatid kita. Naku, wag na po. Nakakahiya. Diyan lang naman po ako sa likod. Kahit na. Baka magkasakit ka pa pag pupumilit niya. Binuksan niya ang payong at hinawakan ito sa ibabaw naming dalawa. Ang espasyo sa ilalim ng payong ay maliit, kaya't halos magkadikit ang aming mga balikat. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango, isang halo ng sandalwood at ng kung anong malinis na amoy. Ang tibok ng puso ko ay biglang bumilis, nakikipag-unahan sa patak ng ulan sa payong. Naglakad kami ng dahan-dahan. Ang mundo sa paligid namin ay maingay dahil sa buhos ng ulan, pero sa ilalim ng payong namin, may isang kakaibang katahimikan. Salamat, sabi ko nang makarating kami sa pinto ng aking kwarto. Walang anuman, sagot niya. Hindi siya umalis agad. Nakatayo lang siya roon, tinitingnan ako, habang ang tubig ulan ay tumutulo mula sa dulo ng payong. Isabel D. Po. Mumiti ka naman minsan. Ang simpleng hiling na iyon ang nagpatigil sa mundo ko. Ngumiti. Kailan nga ba ang huling beses na tunay akong ngumiti? Hindi ko na matandaan. At dahil sa kanya, hindi ko na malayang unti-unti na pala akong natututong ngumiti ulit. Isang araw, nagbake si Aling Puring ng paborito kong yema cake. Binigyan ako ni Lorenzo ng isang piraso, at nang matikman ko, hindi na pait ang naalala ko, kundi ang tamis. Napangiti ako. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Pero nakita niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko rin siyang umiti. Ang supladong mukha ay biglang nagliwanag. Ang matalim na mga mata ay biglang naging malambot. At ang puso ko tumalon. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, inimbitahan niya akong maglakad-lakad. Wala lang. Gusto ko lang ng kasama, sabi niya. Naglakad kami sa ilalim ng mga bituin, sa tahimik na kalsada ng San Beda de Ilao. Napunta ang usapan namin sa mga pamilya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na mahilig magluto at sa kanyang ama na istrikto pero mapagmahal. May kapatid ka? Tanong ko. Natigilan siya sandali. Meron. Isang half-brother. Sa father's side. May bahid ng pait sa kanyang boses. Hindi kami masyadong close. Magkaiba kami ng mundo. Hindi na ako nagtanong pa. Ayoko ring pag-usapan ang kapatid ko. Habang naglalakad kami, bigla kaming natawa sa isang asong kalye na humahabol sa sarili nitong buntot. At doon, sa gitna ng aming tawanan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ito. Ang kilig. Ang kuryenteng dumadaloy mula sa kanyang braso na dumidikit sa akin. Ang saya na dala ng simpleng presensya niya. Ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakikita ako,
tinatanggap ako, at pinapangiti ako. Nagsimula akong umasa. Nagsimula akong maniwala na baka ito na. Baka siya na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Baka siya na ang tamis pagkatapos ng lahat ng pait. Pero ang tadhana ay mapaglaro. At minsan, ang pag-asa ay isang patibong. Isang araw, day off ko. Nagkayayaan kaming dalawa na mamasyal sa bayan. Habang naglalakad kami sa parke, biglang nagring ang telepono niya. "Excuse me lang, Belle," sabi niya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Naiwan akong nagmamasid sa mga batang naglalaro. Masaya. Simple. Naisip ko, sana ganito na lang lagi. Narinig ko ang boses ni Lorenzo na medyo tumaas. "Ano? Bakit mo ginawa yon? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Tigilan mo na iyang kalokohan mo, Juniel." Juniel. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang buong katawan ko ay nanlamig. Ang hangin ay biglang nawala sa aking mga baga. Dahan-dahan akong lumingon kay Lorenzo. Nakatalikod pa rin siya, kausap pa rin ang nasa kabilang linya. "Hindi ko problema yan. Problema mo yan. Matuto kang panindigan ang mga desisyon mo. Huwag mo kong idamay dito." Boses niya ay puno ng galit at frustrasyon. Hindi. Hindi maaari. Baka kapangalan lang. Baka nagkakamali lang ako ng dinig. Pero nang ibaba niya ang telepono at humarap sa akin, ang mukha niya ay puno ng pagkakasala. Ang mga mata niyang dati malambot ay puno ngayon ng isang bagay na pamilyar, ang parehong itsura ni Juniel noong gabing makipaghiwalay siya sa akin. "Belle, may kailangan kang malaman," simula niya, ang boses ay nanginginig. Isang flashback ang biglang sumabog sa aking isipan. Isang eksena na matagal ko nang kinalimutan, pero ngayon ay bumalik ng buong linaw. Isang taon na ang nakalipas sa kaarawan ni Juniel. Ipinakilala niya ako sa kanyang kuya na dumalaw mula sa Maynila. Hindi ko masyadong natandaan ang mukha nito dahil saglit lang kami nag-usap at medyo madilim sa pinagdausan ng party. Pero natatandaan ko ang pangalan. Belle, si Kuya Enzo. Lorenzo. Siya. Siya pala iyon. Lorenzo, sabi ko, ang pangalan niya ay parang lason sa aking dila. "Kapatid mo si Juniel?" Tumango siya, hindi makatingin ng diretso sa akin. "Half-brother ko siya." Alam mo, tanong ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig sa galit at sakit. "Alam mo ba ang lahat? Alam mo bang ako yung babaeng? Yung babaeng iniwan niya dahil sa kapatid ko?" Ang kanyang katahimikan ay isang malakas na hi. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan. Ang pagdating niya sa kapihan. Ang mga titig niya. Ang mga tanong niya. Ang paglapit niya. Hindi ito nagkataon lang. "Bakit?" tanong ko, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Ang kilig na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding sakit ng pagkakanulo. "Bakit, Lorenzo? Isa ba tong laro para sa'yo? Trip niyo bang magkapatid na paglaruan ako? Konsolasyon ka ba dahil sa ginawa ng kapatid mo?" "Hindi, Belle, hindi ganoon." Sinungaling, sigaw ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang mga luha. Ang tawanan namin kanina, ang paglalakad sa ilalim ng ulan, ang mga ngiti, lahat ay kasinungalingan. Lahat ay isang palabas. Sinabi sa akin ni Juniel ang nangyari, pag-amin niya, ang boses ay desperado. Nagalit ako sa kanya. "Hinanap kita, Belle. Gusto kong malaman kung okay ka lang. Gusto kong humingi ng tawad para sa kanya." Humingi ng tawad? Natawa ako ng mapait. "Sa paanong paraan?" "Sa pamamagitan ng pagpapaibig sa akin." "Ganoon ba? Para ano? Para kapag nahulog na ako, iiwan mo rin ako. Para mas masakit. Para mas kumpleto ang pagwasak ninyo sa akin. Kung hindi ikaw, bakit ganito ang tibok ng puso ko?" Iyon ang tanong ko sa sarili ko kanina lang. Ngayon, alam ko na ang sagot. Dahil ang puso ko ay tanga. Marupok. Madaling maniwala sa mga kasinungalingan. "Belle, maniwala ka sa akin." Hindi ko na siya pinatapos. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo sa kanya, palayo sa parke, palayo sa kasinungalingan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat, ang bawat hininga ay mas masakit.
Narinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Paano nangyari to? Ang taong akala ko'y magiging lunas sa aking mga sugat, ay siya palang nagmula sa parehong pamilya na unang sumugat sa akin. Ang mundo ay napakaliit at napakalupit. Nanlalamig ang buo kong katawan habang tumatakbo. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa katotohanang masakit pa sa sampal. Ang taong nagsimulang maghilom sa puso ko ay kapatid pala ng taong unang dumurog dito. Ang pagtakbo ko palayo kay Lorenzo ay pagtakbo pabalik sa dati kong sarili. Bawat hakbang ay nagbabalik sa akin sa babaeng walang tiwala, sa babaeng laging nag-iisa, sa babaeng naniniwalang ang lahat ng tao ay may kakayahang manakit at mang-iwan. Ang manipis na balot ng pag-asa at kilig na ibinigay niya sa akin sa loob ng ilang linggo ay biglang natunaw, at muli ako ay hubad at nanginginig sa lamig ng katotohanan. Nagkulong ako sa aking kwarto. Hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Tumawag ako kay Aling Puring at nagsinungaling na masama ang pakiramdam ko. Ang totoo, hindi lang katawan ko ang masama, buong pagkatao ko ang may sakit. Sakit sa puso. Sakit sa pag-asa. Kumatok siya sa pinto ko. Si Lorenzo. Narinig ko ang boses niya, nag-aalala. Isabel, please. Mag-usap tayo. Let me explain. Nakatayo lang ako sa likod ng pinto, nakasandal, ang mga kamay ay nakatakip sa aking bibig para pigilan ang mga hikbing gustong kumawala. Explain? Ano pa ang kailangan niyang ipaliwanag? Na ginamit niya ako. Na ang lahat ay isang malaking laro. Belle, I'm sorry kung hindi ko sinabi agad. Natakot ako, patuloy niya sa labas. Natakot ako na kapag nalaman mo, ganito ang mangyayari. Lalayo ka. At tama ka, gusto kong isigaw. Tama kang matakot dahil iyon mismo ang ginawa ko. Please, buksan mo to, kahit 5 minuto lang. Hindi ako kumibo. Ang sakit ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging isang matigas na pader. Ang pader na iyon ang tanging proteksyon ko ngayon. Hindi ko nahahayaan ang sinuman na makalapit ulit. Hindi na. Maya-maya tumahimik sa labas. Akala ko, sumuko na siya. Akala ko, umalis na siya. Pero pagkaraan ng ilang sandali, narinig kong muli ang boses niya, mas mahina na, tila para sa sarili na lang niya sinasabi. Hindi ako aalis, Belle. Dito lang ako. Maghihintay ako. At naghintay nga siya. Umupo siya sa labas ng pinto ko. Narinig ko ang bawat paghinga niya, ang bawat paggalaw. Naramdaman ko ang presensya niya kahit hindi ko siya nakikita. At iyon ang mas lalong nagpahirap sa akin. Bakit hindi na lang siya umalis? Bakit kailangan niya pa akong pahirapan ng ganito? Lumipas ang mga oras. Dumating ang gabi. Hindi ako kumain. Hindi ako uminom. Nakaupo lang ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod, nakikinig sa katahimikan at sa paminsan-minsang pagbuntong hininga niya sa labas. Kinabukasan, pilit kong pinatatag ang sarili ko. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Hindi pwedeng maging dahilan ang personal na problema ko para mawalan ako ng kabuhayan. Bago ako lumabas ng kwarto, huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Isabel. Maging manhid ka. Maging bato ka. Pagbukas ko ng pinto, nandoon pa rin siya. Nakasandal sa pader sa tapat, lukot na ang damit, magulo na ang buhok. Halatang hindi siya umuwi. Sa sahig sa tabi niya ay may isang supot ng siopaw at isang cup ng kape. Nagulat siya nang makita ako. Agad siyang tumayo. Belle D. Nilagpasan ko siya na parang hangin. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko pinansin ang siopaw na alam kong para sa akin. Naglakad ako ng diretsyo papasok sa kapihan. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay isang maliit na kamatayan. Sa loob ng kapihan, sinubukan kong maging normal. Ngumiti ako sa mga customer. Nagtimpla ako ng kape. Naghugas ako ng mga tasa. Pero ang bawat galaw ko ay mekanikal. Ang isip ko ay nasa lalaking naiwan sa labas. Maya-maya, pumasok siya. Umupo sa dati niyang pwesto sa counter. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin, puno ng lungkot at pagsusumamo. Isabelle, tawag niya, sapat lang ang lakas para marinig ko. Hinarap ko siya, ang mukha ko ay isang blankong maskara. Isang Amerikano po.
Black, no sugar. Ang boses ko ay malamig, profesional. Parang estranghero. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa ginawa ko. Hindi. Hindi ako order ng kape, sabi niya. Ikaw ang kailangan ko. Pasensya na, sir. Hindi po ako parte ng menu, sagot ko, at tumalikod para asikasuhin ang ibang customer. Ramdam ko ang tingin niya sa aking likuran, mainit at mabigat. Nanatili siya roon ng halos 1 oras, hindi umiimik, naghihintay lang. Pero hindi ko na siya muling hinarap. Sa huli, tumayo siya at umalis ng walang salita. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang malaking butas sa aking dibdib. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Galit ang pinili kong maramdaman. Mas madaling magalit kaysa umamin na nasasaktan ako. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Pabalik-balik siya sa kapihan, hindi para umorder, kundi para lang makita ako. Sinusubukan niya akong kausapin, pero lagi ko siyang tinataboy sa pamamagitan ng malamig kong pakikitungo. Ipinakita ko sa kanya na wala na siyang epekto sa akin, kahit na sa loob-loob ko, dinudurog ako sa bawat pagtanggi ko. Ano ba ng problema? Tanong sa akin ni Cindy isang araw habang naglilinis kami. Kawawa naman si Sir Lorenzo. Halata namang sincere siya. Bakit mo ba siya ginaganyan? Wala kang alam, Cindy, iyon lang ang nasabi ko. Ang alam ko lang, pareho kayong nasasaktan. At ang pride, hindi iyan nakakabusog. Ang mga salita ni Cindy ay tumagos. Pride nga ba ito? O takot? Takot na masaktan ulit. Takot na maniwala at mabigo. Para sa akin, pareho lang iyon. Ang lahat ng tao, kaya kang iwan. Si Itay, iniwan ako sa puder ng isang stepfather na hindi ako gusto. Si Inay, iniwan ako nang mamatay siya. Si Juniel, iniwan ako para sa kapatid ko. At si Lorenzo sigurado akong iiwanan niya rin ako. Mas mabuti nang ako na ang unang lumayo. Isang Biyernes ng hapon, habang kasagsagan ng dami ng tao sa kapihan, tumunog ang kampanilya. Inaasahan kong si Lorenzo na naman iyon, handa na ang puso ko para sa isa na namang round ng pagmamatigas. Pero nang mag-angat ako ng tingin, hindi si Lorenzo ang nakita ko. Ang mundo ko ay huminto. Ang ingay ng kapihan ay nawala. Ang lahat ng kulay ay naging abo. Nakatayo sa may pinto, nakasuot ng isang mamahaling bestida na halatang hindi bagay sa simpleng lugar na iyon, ay si Sylvia. Ang kapatid ko. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa paligid hanggang sa nagtama ang aming mga paningin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang pamilyar na ngiting mapang-asar, na sanhi ng lahat ng bangungot ko. Paano? Paano niya ako nahanap dito? Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay mayabang, na tila pag-aari niya ang lugar. Ang lahat ng customer ay napatingin sa kanya. Huminto siya sa harap mismo ng counter. Ate, bati niya, ang boses ay matamis na maihalong lason. Kamusta ka na? Mukhang naghirap ka lalo, ah. Tiningnan niya ang suot kong uniforme mula ulo hanggang paa na may kasamang pandidiri. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang nilagyan ng 1,000 karayom. Ang dibdib ko ay sumikip. Hinanap kita kung saan-saan, patuloy niya. Mabuti na lang at may isang mabait na kaluluwa ang nagsabi sa akin kung nasaan ka. Ang pagdidiin niya sa salitang mabait ay puno ng sarkasmo. Si Juniel. Siguradong si Juniel ang nagsabi. Anong kailangan mo? Sa wakas ay nahanap ko ang aking boses. Malamig. Walang emosyon. Ikaw, sabi niya, at ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan nito ng isang seryosong ekspresyon na ngayon ko lang nakita sa kanya. Kailangan kang umuwi. Agad-agad. Natawa ako ng mapait. Umuwi? Saan? Sa impyernong iyon? Bakit? Naubos na ba ang alila ninyo? Hindi ito tungkol sa akin, o kay Itay, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Tungkol ito kay nanay. Anong nanay? Naguguluhan kong tanong. Patay na si Inay. Umiling siya. Hindi si Inay, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Ang totoo mong ina. Ang nanay na nag-iwan sa'yo noon. Isang malakas na ugong ang narinig ko sa aking tainga. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ang totoo kong ina.
Ang babaeng hindi ko na halos matandaan. Ang babaeng, ayon sa kwento ni inay, ay iniwan ako sa kanila noong sanggol pa lang ako dahil hindi niya ako kayang buhayin. Isang alaala, malabo at parang panaginip ang biglang lumitaw sa isip ko. Isang babaeng may mahabang buhok, umiiyak habang inaabot ako sa isang batang-batang bersyon ng aking inay. Isang babaeng bumulong ng, patawarin mo ako, anak, bago tumalikod at tuluyang naglaho. Nahanap niya tayo, ate, sabi ni Sylvia, ang boses ay nanginginig na. Ilang linggo na siyang nagpapakita sa bahay. Hinahanap ka niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Wala. Isang malaking kawalan. Manhid. At bakit ko naman siya pupuntahan, tanong ko. Iniwan niya ako. Para sa akin, matagal na rin siyang patay. Dahil mamamatay na talaga siya, halos pasigaw na sabi ni Sylvia. Ang mga customer ay lalong napatingin sa amin. May malubha siyang sakit sa puso, ate. Nasa ospital siya ngayon. At gusto kanyang makita bago. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ko. Ang babaeng nagbigay buhay sa akin ay mamamatay na. Ang babaeng nag-iwan sa akin ay gusto akong makita. Ang bigat ng balita, ang biglaang paglitaw ni Sylvia, ang sakit na dala-dala ko kay Lorenzo, lahat ay sabay-sabay na bumuhos sa akin. Ang hangin ay naging napakabigat. Ang mga tunog sa paligid ay naging magulo. Ang paningin ko ay nagsimulang manlabo. 8. Narinig kong tawag ni Sylvia, may halong pag-aalala na ngayon sa boses. Hinawakan ko ang gilid ng counter para suportahan ang sarili ko. Pero ang mga tuhod ko ay bumigay. Ang huli kong nakita bago ako lamunin ng kadiliman ay ang nag-aalalang mukha ni Sylvia at ang anino ng isang lalaking tumatakbo papasok ng pinto. Si Lorenzo. At pagkatapos lahat ay naging itim. Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa mahinang tunog ng isang makinang tumitibok sa tabi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang nakita ko ay isang puting kisam at isang bote ng dextrose na nakakabit sa aking kamay. Nasa ospital ako. Belle, gising ka na. Ang boses ni Lorenzo. Malumanay at puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama, ang mga mata niya ay namumugto, tila hindi natulog. Sa kabilang banda, nakatayo naman si Sylvia, nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Sinubukan kong bumangon, pero isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa akin. Huwag ka munang gumalaw, sabi ni Lorenzo, dahan-dahan akong inalalayan pabalik sa pagkakahiga. Sabi ng doktor, dehydration at stress. Kailangan mo munang magpahinga. Nasaan ako, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang boses ko ay paos. Nasa San Beda Community Hospital tayo, sagot ni Sylvia, hindi pa rin lumilingon. Dinala ka namin dito kagabi. Kagabi. Ang lahat ay bumalik sa akin na parang isang masamang panaginip. Ang pagdating ni Sylvia. Ang balita tungkol sa totoo kong ina. Ang pagbagsak ko. Tiningnan ko si Lorenzo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, ang lamig ay bumabalik sa aking boses. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Nakita ko ang nangyari. Papasok sana ako para kausapin ka ulit nang makita kong bumagsak ka. Hindi kita pwedeng iwanan, Belle. Kaya ko ang sarili ko, matigas kong sabi, kahit na ang katotohanan ay salungat. Noong mga sandaling iyon, siya ang kailangan ko, pero ang pride at takot ay mas malakas. Humarap sa amin si Sylvia. Ang kanyang mukha ay pagod, wala na ang dating yabang. Kailangan mong magpalakas, ate. Kailangan kanyang makita. Ang kinya ay ang ina naming pareho. Ang babaeng nag-ugnay at kasabay na naghiwalay sa aming dalawa. Hindi ako sumagot. Paano ko haharapin ang isang taong itinuring kong multo sa buong buhay ko? Anong sasabihin ko? Kamusta? Okay lang ba na iniwan mo ako? O, salamat at bago ka mamatay, nagpakita ka pa? Ang pait ay gumapang muli sa aking lalamunan. Makalipas ang isang araw, pinayagan na akong lumabas ng doktor. Bago kami umalis, hinarap ako ni Lorenzo. Belle, alam kong galit ka sa akin. Pero please, hayaan mo akong samahan ka. Hayaan mo akong maging sandalan mo ngayon.
Kahit bilang kaibigan lang. Ang salitang kikaibigan ay parang isang sampal. Pero sa kalagayan ko ngayon, wala akong lakas para makipagtalo. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon, isang pagsuko hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapaguran. Ang biyahe papunta sa mas malaking ospital sa Batangas, kung saan nakakonfine ang ina namin ay tahimik at mabigat. Si Lorenzo ang nagmamaneho. Ako ang nasa passenger seat, nakatingin lang sa labas. Si Sylvia ay nasa likod, hindi umiimik. Tatlong estranghero na pinagbuklod ng isang masalimuot na sitwasyon. Pagdating namin sa ospital, isang amoy ng sakit at desperasyon ang sumalubong sa akin. Huminto kami sa harap ng isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Private room. Sinong nagbabayad nito? Tanong ko kay Sylvia. Siya, sagot niya, umiiwas ng tingin. May naipon daw siya. Lahat daw ng iyon para sa'yo. Parang may kumirot sa puso ko. Dahan-dahang binuksan ni Sylvia ang pinto. At doon, nakita ko siya. Isang babaeng payat na payat, ang balat ay kulay abo, at ang buhok ay halos ubos na. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang mukha niya ay halos hindi ko na makilala, maliban sa kanyang mga mata. Mga mata na minsan ko lang nakita sa isang lumang litrato, at sa malabong alaala ng isang pamamaalam. Nang makita niya ako, isang kislap ang sumilay sa kanyang mga matang pagod. Sinubukan niyang humiti pero isang ubo ang lumabas. Isabel Anacti. Ang boses niya ay mahina, parang isang bulong ng hangin. Nakatayo lang ako sa may pinto, hindi makagalaw. Si Lorenzo ay nasa likod ko, ang kamay niya ay marahang nakahawak sa aking balikat, isang tahimik na suporta. Nay, nandito na po si ate, sabi ni Sylvia, ang boses ay basag. Ang babae sa kama ay itinuon ang kanyang tingin sa akin. Halika anak, lumapit ka di. Pakiusap niya. Hindi ko alam kung paano, pero ang mga paa ko ay kusa ng gumalaw. Bawat hakbang papunta sa kanya ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nang makarating ako sa tabi ng kama, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay malamig at manipis, halos buto na lang. Ngunit ang hawak niya, kahit mahina, ay puno ng isang desperadong pagsisikap. Patawarin mo ako, anak, ulit niya, at sa pagkakataong ito, 2 butil ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata, gumuhit ng landas sa kanyang kulubot na pisngi. Ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na dala-dala ko sa loob ng 24 na taon. Bakit niyo ko iniwan? Huminga siya ng malalim, tila nag-ipon ng lakas. Hindi dahil sa hindi kita mahal, Isabel. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tumingin siya kay Sylvia, na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang tatay ni Sylvia si Berto, hindi mo siya tunay na ama-amahan. Asawa ko siya noon. At siya ang nagpumilit sa akin. Isang bagong pagkabigla ang yumanig sa akin. Si Tatay Berto. Asawa niya. Napakahirap ng buhay namin noon, anak. Isang kahig, isang tuka, pagpapatuloy niya, ang boses ay garalgal. Nang ipanganak kita, sinabi niya sa akin na isa ka lang dagdag na bibig na pakakainin. Isang pabigat. Pinagbantaan niya ako, Belle. Sabi niya, kung hindi kita ipamimigay, kung hindi kita iiwan sa kapatid ko, ang inay mo, itatapon kanya na parang basura. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang imahe ni Tatay Berto, ang kanyang galit, ang kanyang panunumbat sa loob ng maraming taon, ay biglang nagkaroon ng mas madilim, mas masamang kahulugan. Hindi lang pala ako pabigat para sa kanya. Ako pala ay isang buhay na paalala ng isang bagay na gusto niyang itapon. Sinubukan kong lumaban, sabi pa ng ina ko, humihigpit ang hawak sa kamay ko. Pero binugbog niya ako. Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod. Kaya inihatid kita sa inay mo. Alam kong mas magiging ligtas ka sa kanya. Alam kong mas mamahalin ka niya. Umiyak siya ng husto. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisihan ko iyon, anak. Araw-araw, tinatanong ko ang Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari iyon. Patawarin mo ko, Isabel. Patawad di.
Ang galit na inipon ko para sa kanya sa buong buhay ko ay biglang natunaw, napalitan ng isang emosyong hindi ko maintindihan. Awa. Pagkalito. Ang babaeng ito ay hindi isang halimaw na nang iwan. Isa rin siyang biktima. Tumingin ako kay Sylvia. Nakayuko siya, nanginginig ang buong katawan. Pati pala siya ay nabuhay sa isang kasinungalingan. Ang iitay niya ay isang halimaw na nagpahirap sa sarili niyang ina. 80. Biglang nagsalita si Sylvia. Nag-angat siya ng tingin, ang mukha niya ay basang-basa sa luha, ang mga mata niya ay puno ng isang ligaw na takot. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko, Ti. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng kwarto, kinukusot ang kanyang buhok. Kung hindi ako pinanganak, hindi sana nagdusa si nanay, hindi sana siya iniwan ni Itay. Sylvia, tumigil ka, sabi ko, nag-aalala sa kanyang kilos. Pero hindi siya nakinig. Lagi akong naiinggit sa'yo, ate, sigaw niya, at ngayon ay sa akin na siya nakatingin. Kahit wala ka, ikaw pa rin ang bukang bibig ni nanay kapag nagkikita kami ng palihim. Kahit na iniwan ka, parang sa'yo pa rin umikot ang mundo niya. Samantalang ako, nakasama niya, parang anino mo lang. Kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong maging mas magaling sa'yo para mapansin niya ko. Para mapansin ako ni Itay. Nagsimula siyang tumawa habang umiiyak, isang nakakatakot na tunog. Kaya inagaw ko si Juniel. Gusto kong maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ko. Yung pakiramdam na may umagaw sa'yo ng isang bagay na importante. Gusto kong maging masama ka sa paningin ni Itay para ako na lang ang maging mabuti. Ako. Ako dapat. Sylvia, sigaw ni Lorenzo, na kanina patahimik na nakamasid. Lumapit siya at sinubukang hawakan si Sylvia. Pero iwinasiwas nito ang kanyang kamay. Huwag mo kong hawakan, sigaw ni Sylvia, at pagkatapos ay napaupo siya sa sahig, yumakap sa kanyang sarili, at nagsimulang umalog na parang isang bata. Ayoko na ang gulo-gulo. Nagpanik ako. Nagpanik kaming lahat. Tumawag si Lorenzo ng nurse. Dumating ang isang doktor at ilang mga attendant. Habang sinusubukan nilang pakalmahin si Sylvia, na ngayon ay sumisigaw na ng walang saysay, narinig ko ang mahinang pag-ubo ng aming ina. Ang monitor sa tabi niya ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Anak, Ti. Tawag niya sa akin. Iniwan ko ang kaguluhan at bumalik ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Nandito lang po ako. Ang kapatid mo, Di. Sabi niya, hirap na sa paghinga. May sakit siya, Bel noon pa. Pero ayaw niyang magpagamot. Patawarin mo siya. Alagaan mo siya. Iyon ang mga huli niyang salita bago siya mawalan ng malay. Dinala si Sylvia sa isa pang kwarto. Isang psychiatrist ang kaagad na tumingin sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang psychiatrist para kausapin kami ni Lorenzo. Your sister, Sylvia, sabi ng doktor, isang babaeng nasa mid-negatibo 40, is suffering from borderline personality disorder, compounded with years of emotional trauma. Ano po yun, doktora? Tanong ko. It's a mental health disorder, paliwanag niya. Ang mga taong may gisu ay may matinding takot sa pag-abandona. Their relationships are intense and unstable. They have issues with their self-image, and they experience extreme emotional swings. Ang inggit at selos na nararamdaman niya para sa'yo, Isabelle, hindi lang yan simpleng inggit. It's a symptom. Isang desperadong paraan para makuha ang atensyon at pagmamahal na sa tingin niya ay ipinagkait sa kanya. Ang lahat ng ginawa sa akin ni Sylvia, ang paninira, ang pag-agaw kay Juniel, ang kasamaan niya, ay biglang nagkaroon ng ibang anyo. Hindi ito purong kasamaan. Ito ay isang sakit. Isang sigaw ng paghingi ng tulong na hindi ko narinig, na walang sinumang nakarinig. Napatulala ako. Ang bigat ng lahat ng revelasyon sa loob ng isang araw ay parang isang toneladang semento na dumagan sa akin. Ang ina kong biktima. Ang kapatid kong may sakit sa pag-iisip. Ang buong buhay ko, isang malaking kasinungalingan. Naupo ako sa isang upuan sa pasilyo ng ospital, nakatingin sa kawalan. Ang aking isipan ay blanko. Ang aking puso ay manhid. Wala na akong maramdaman. Maya-maya, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Si Lorenzo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong.
Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay, ang kamay na hindi binitawan ng aking ina kanina, at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng kanyang palad ang tanging totoong bagay na naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang kanyang presensya ang naging angkla ko sa gitna ng isang naggangalit na bagyo sa loob ko. Hindi ko siya tiningnan, pero hinayaan ko ang aking mga daliri na humigpit sa pagkakahawak sa kanya. Sa katahimikang iyon, habang nakatulala ako, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang pagpapatawad. Kaya ko bang patawarin ang isang ina na nang iwan dahil sa takot? Kaya ko bang patawarin ang isang kapatid na nanakit dahil sa sakit na hindi niya kontrolado? At higit sa lahat, kaya ko bang patawarin ang sarili ko sa galit na binitbit ko sa napakatagal na panahon? Ang mga sumunod na araw sa ospital ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng pabalik-balik na tunog ng mga makina, ng mga yabag ng nurse sa pasilyo, at ng paminsan-minsang paghikbi na hindi ko na alam kung kanino nanggagaling, kay Sylvia ba sa kabilang kwarto, o sa akin. Ang ina ko ay nanatiling walang malay, nakikipaglaban sa isang laban na alam naming lahat ay patapos na. Si Sylvia naman ay sinimulan ng gamutin. May mga araw na kalmado siya, at may mga araw na muli siyang nagwawala, sumisigaw ng mga salitang puno ng sakit at pagkalito. Sa mga panahong iyon, si Lorenzo ang hindi umalis sa tabi ko. Siya ang bumibili ng pagkain na madalas ay hindi ko naman ginagalaw. Siya ang kumakausap sa mga doktor para sa akin. Siya ang tahimik na nakaupo sa tabi ko sa loob ng maraming oras. Ang kanyang presensya ay isang hindi sinasalitang pangako na hindi ako nag-iisa. Ang galit ko sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang pasasalamat na may kasamang takot. Nagpapasalamat ako na nariyan siya, pero natatakot akong masanay sa kanyang pagkalinga. Dahil ang lahat ng bagay ay may katapusan. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw ng pagbabantay, niyaya niya akong lumabas sandali. Kailangan mo ng hangin, Belle, sabi niya. Hindi ka pwedeng magkulong lang dito. Sasabog ka. Hindi na ako tumanggi. Pakiramdam ko, kung mananatili pa ako sa loob ng ospital, malulunod na ako sa amoy ng kalungkutan. Isinakay niya ako sa kanyang sasakyan. Hindi ko tinanong kung saan kami pupunta. Sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makalayo, kahit saglit lang. Nagulat ako nang huminto kami sa tapat ng tea-kapihan sa kanto. Sarado na ito, ang tanging ilaw na nagmumula sa loob ay ang munting security light sa may counter. Anong ginagawa natin dito, tanong ko. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya, pinatay ang makina ng sasakyan. Ang gulo, ang pag-asa, ang sakit. Dito kita unang nakita. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng dim na ilaw mula sa poste sa kalsada. Noong una kitang makita, Belle, hindi ko pa alam na ikaw yung babae sa kwento ni Juniel. Ang nakita ko lang ay isang babaeng may pinakamalungkot na mga mata sa buong mundo. Isang babaeng parang pasan ang lahat ng problema. At hindi ko alam kung bakit, pero ang tanging gusto ko lang gawin ay alisin ang lungkot na yon. Nakinig lang ako, ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Kaya ako pabalik-balik. Gusto kitang makilala. Gusto kong malaman ang kwento mo. At habang nakikilala kita, hindi ko na malayang nahuhulog na pala ako sa'yo. Totoo iyon, Belle. Hindi iyon laro. Hindi iyon konsolasyon. Nang malaman kong ikaw at yung babae ni Juniel ay iisa, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Pero hindi nito binago ang nararamdaman ko. Mas lalo ko lang naintindihan kung bakit ganoon kalalim ang lungkot sa mga mata mo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng papel, lukot na natila paulit-ulit ng binuklat at tiniklop. Hindi ako magaling sa salita, Belle. Mas magaling ako sa mga numero at blueprints, sabi niya na may kasamang bahagyang ngiti. Pero sinubukan kong isulat ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Iniabot niya sa akin ang papel. Binuksan ko ito. Nakasulat sa maayos na sulat kamay ay isang tula. Sa gitna ng paitdi. Sa kapihang amoy lungkot at pag-asa. Isang pares ng matang pagod ang nakita. Walang ngiti, walang kibo, laging tulala. Pusong nagtatanong, sino ka kaya? Bawat timpla mo ng kapeng itim at pait. Ay salamin ng mundong sayo inagkait. Nais kong maging asukal, kahit na saglit. Na magbibigay tamis sa pighating kaakibat. Ngunit paano kung ako'y naging bahagi?
Nang mismong pait na sayo inagwawagi. Paano kung ang sugat na ngayon inagdurugo? Ay may bakas ng dugo ko kahit di sinasadya. Kung ikaw ang sugat na dala ng kahapon. Sana ihayaan mong ako ang maging gamot ngayon. Hindi bilang kapatid ng nakaraan mong bukas palad. Kundi bilang si Lorenzo na sayo'y umiibig ng tapat. Ang mga luha na pinigilan ko sa loob ng maraming araw ay malaya ng dumaloy. Bawat salita sa tula ay parang isang mainit na yakap sa nanlalamig kong kaluluwa. Ang sakit, ang pagdududa, ang pagmamahal, nandoon lahat. Lorenzo D. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Belle, sabi niya, ang boses ay malumanay. Alam kong magulo ang lahat. Alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Ang gusto ko lang, malaman mo. Malaman mo na totoo ang lahat ng ito. Isang pag-amin. Isang pag-ibig na inilatag sa harap ko sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Napakagulo. Napakasakit. Ngunit napakatotoo. Tiningnan ko siya, ang lalaking naghintay sa labas ng aking pinto, ang lalaking hindi ako iniwan sa ospital, ang lalaking sumulat ng tula para sa isang basag na tulad ko. Salamat, iyon lang ang naisagot ko, isang salitang hindi sapat para sa lahat ng emosyon sa loob ko. Pero hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang isinukli niya. Naiintindihan ko. At gaya ng sinabi ko, maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Bumalik kami sa ospital. Pagdating namin, isang nurse ang sumalubong sa amin. Si Sylvia. Inilipat na siya sa isang pasilidad para sa mental health sa Maynila. Isang lugar kung saan mas matututukan siya. Pumayag daw si Sylvia, isang senyales na sa wakas, handa na siyang tanggapin na kailangan niya ng tulong. Ako na lang ang naiwan para sa aming ina. Sa mga sumunod na araw, umupo ako sa tabi niya, kinakausap siya kahit hindi siya sumasagot. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang buhay ko kasama si Inay at Tatay Berto, ang sakit na idinulot ni Sylvia, ang pagkakakilala namin ni Juniel, at ang pagdating ni Lorenzo. Habang nagkukwento ako, para ko na ring nililinis ang mga sugat sa loob ko. Isang hapon, habang hawak ko ang kanyang kamay, nagsimula akong magsulat sa isang maliit na notebook na ibinigay sa akin ni Lorenzo. Naisip ko, paano kung isusulat ko ang lahat ng ito? Paano kung ibabahagi ko ang aking kwento? Baka sakaling may isang tao, sa isang lugar, na makakabasa nito at maramdamang hindi siya nag-iisa. Nagsimula akong magsulat ng isang liham. Isang liham para sa isang taong hindi ko kilala, isang liham na nagsasalaysay ng aking paglalakbay. Mahal kong Miss Sunako, iyon ang sinimulan ko, isang pangalang kinuha ko mula sa isang lumang librong nakita ko sa kapihan. Nagsusulat ako sa iyo, hindi para humingi ng payo, kundi para magbahagi ng isang kwento. Isang kwento ng pait, ng pagtataksil, at ng isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang kwento ng paghilom di. Habang nagsusulat ako, naramdaman kong bahagyang gumalaw ang mga daliri ng ina ko na hawak ko. Napatingin ako sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito pero nakatutok sa akin. Nay! Isang ngiti, ang pinakapayapang ngiti na nakita ko, ang sumilay sa kanyang mga labi. Isabel D. Iyon ang huling salita niya. Ang pangalan ko. Pagkatapos, ang mahinang tibok sa monitor ay naging isang diretsong linya. Isang mahaba, nakabibinging tunog. Umalis siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ako iniwan sa dilim. Iniwan niya ako na may dalang kapatawaran, pag-unawa, at isang pangalang binigkas ng may pagmamahal. Naglakad ako palabas ng kwarto, iniwan ang mga nurse na abala. Dumaan ako sa pasilyo, sa lobby at lumabas ng ospital. Ang araw ay palubog na, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Umiiyak ako, pero sa gitna ng aking mga luha, isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi.